living proof ang inyong idol. No? So for me, it's a good thing na nagiging ganito si Ramil. Which means, hindi siya sumusuko sa mga inaalagaan niya. Bagkos, ini-improve niya yung the way niya i-handle yung mga batang yan. Habang nagla-live ako kagabi, merong isa sa mga viewers ko na nabanggit na itong si BJ na-reactionan yung isang video ni Tekram na kinakausap niya yung mga bata sa Promised Land. And nagtaka ako, bakit na-reactionan? Ano bang meron doon? Kasi pinanood ko yun. Napanood ko yung video na yun. And for me, it seems na kinakausap niya, chine-check niya, no? Yung mga bata, kinakamusta. Dahil maring may kailangan siyang malaman, di ba? So, nothing unusual. It's a normal thing na ginagawa dahil inaano mo yan, inaalagaan mo yan eh. Part of parenting, yung kamustahin mo yung mga anak-anakan mo, di ba? So, walang unusual, no? Kaya nga nung napanood ko, okay, wala nang problema dito siguro. May nakita ako na kung bakit na ginagawa ngayon yun is because ayaw niyang matulad kay Dave. Ayaw niyang matulad yung mga bata kay Dave, no? So, as simple as that. Pero, nireaction ng BJ. Kaya nagulat ako. Ano kayong pinagsasabi nitong taong to? Actually, ayoko nang itapik si BJ. Kasi yung topic niya sa 2.7, hindi na namatay-matay. Binabalikan ng binabalikan. So, hindi ko muna siya tinapik kasi wala nang kwenta eh. Pero nung it's about doon sa mga bata, naging curious ako, ano kaya pinagsasabi nitong kalabaw na to? Huh? So, yun po ang magiging content ng video na to. Yung paano ni-reactionan kung ano at kung ano-ano yung pinagsasabi nitong si BJ doon sa reaction niya ng ngayon about kay Tekram, no? Sa pag check niya sa mga bata. And bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po at pakihit ang notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section, okay? Matuto pa tayo mag-fact check para hindi pa tayo mapagsabihang fake news. Alright, so ito po, no, yung part ng video ni BJ na nireactionan niya, no? Natatanggal ako talaga sa taong to. Sa sobrang taba sa utak, puro taba na yun. Puro kolesterol ang pumasok sa utak. Ayan. So ito po, no? Ito yung reaction video ni BJ dito sa pag-uusap ni Ramil at ng mga bata, no? So pakinggan muna natin si BJ bago tayo magbigay ng sarili nating opinion. Sa harap ng si Tata. Yeah. Oh, ang sagot nitong babae na to, ng bata, para daw maawa sa kahirapan. Tulungan ako ng kapatid ko po, kasi yung mama ko po. Aba, hindi ko na narinig si Ate Angel ganito. Nako! Bakit parang kay Angel ka lang may reaction? Aba, ngayon lang kay Angel narating na ganyan. Angel, delikado ka dyan, Angel. Tingnan nyo! Doon sa tatlo niya tinanong na nauna, wala siyang reaksyon. Okay? Pag kay Angel na, masabihin na kay Angel, aba Angel, meron na akong nakakagalan ng ganyan Angel ah. Meron itong hinuhuli sigurado. Kawawa naman si Angel. Kawawa naman. Tingnan nyo po ha. Tingnan nyo yung reaction niya. Sa harap ng si Tata. Alam mo BJ, no? Sa dami ng ginagawa ni Tekram, di ba? Hindi lahat yan nasusubaybayan niya, no? So hindi lahat yan na pagtutuunan niya ng pansin. At saka nadala na siya. Nadala na siya diyan sa idol ninyo, no? Na masyado niya binigyan ng atensyon, masyado niyang binaby,
ano ang nangyari ngayon? Sinuwag siya. No? Sinuwag siya. Ngayon, kung ganyan man, no, ang naging reaction, ako wala akong masyadong alam dito sa mga batang ito. Kung naging ganyan man ang reaction ni Tekram, there is a reason. No, there is a reason kung bakit kinakausap niya ngayong mga yan. At kung bakit binigyan niya, ganun yung reaction niya doon sa bata. No? Hindi mo alam kung ano yung buong pangyayari. Ngayon, you're concluding kagad na, oh, naku, kawawa yung Angel. Parang siya yung mapupuruhan ng gusto ngayon dito. No? Alam mo na ba yung buong kwento, Brad? Ako inaamin ko, hindi ko alam yung buong kwento nito eh. No? Pero para sa akin, bilang isang magulang, na alam ko, magulang ka na rin, no? Part of your parenting is yung chicken. Alamin, kamusta na ba yung mga anak-anakan ko? Kahit na busy ako. Actually, kaya nasa Promised Land yung mga yan dahil si Tiklito ang nangangalaga dyan tsaka yung asawa. Sila yung nagmo-monitor din if there's something na kailangan ng attention ni Ramil, sinasabi nila. Papa. Yun. Tinawag ko yung kapatid ko po, tapos yung mama ko po. Diba? Ngayon ako na narinig si Ate Angel na ganito. Ate. Narinig niyo po yun? Nagdududa siya doon sa sagot ni Angel. Nagdududa doon sa sagot ng bata. Ibig sabihin, meron siyang gustong ipalabas dito sa mga audience. Meron siyang gustong ipalabas. Tignan niyo, kawawa naman si Angel. Pinagdududahan na Tekram. Angel, palakas nga. Napakaganda ng sinabi mo. Gusto kong marinig ulit yung sinabi mo. Tinawag ko po yung mga kapatid ko po, tapos tagat po sila mama ko po. Abi, Tinawag si mama. si Mama. Ang ganda lang yun. No? Ngayon ko lang narinig si Angel na parang matulungan yung mga kapatid. Kawawa kang Angel ka. Si Angel kasi ang pinakapasaway sa mga bata. Grabe din pagdisiplina niya sa mga bata na yan. Kawawa naman si Angel. Doon sa... So, BJ, minaltrato na yan. So, sinisimulan na ni Ramil na maltratuhin si Angel. So, yun, yun ba yung gusto mong sabihin dyan sa mga malalabnaw na utak ng mga viewers mo? Ha? Eto na, si Ramil. Mamaltratuhin na si Angel. No? At mapupuruhan siya. Ayan o, audience mo nagsabi mismo. May katigasan yung ulo ng Angel. Audience mo nagsabi. Ini-inform ka, Brad. Ikaw, kapag ka alam mong ganyan, no? Ganyan yung inaasal ng anak mo, anong gagawin mo, Brad? Hayaan mo lang? Anong nangyari dyan sa idol ninyo? Ha? Nagtiwala si Ramil. Nagtiwala ang Manalastas. Binaliwala yung ginagawang pagsuway sa kanila. Anong nangyari? Ayan, nasa inyo ngayon. Palamunin ninyo, alagain ninyo. Na inuuto pa kayo. Napansin mo yun, Brad? Napansin mo yung ginagawa ni Ramil doon sa Angel, doon sa pagtatanong, no? Nasabi mo, mukhang madadali sa Angel. Hindi mo naisip, Brad, na nadala yung tao dahil sa katangahan ng idol mo? No? Sa pare-pareho ninyong mga irresponsableng desisyon. No? Kaya nga ako, nung napanood ko to, naisip ko na okay, maaaring itong si Ramil is ngayon doble ingat na so paano niya didisiplinahin yung mga alaga niya because of what happened dyan sa idol ninyo na after 5 years, Brad. Content lang siya. Hindi ka, Brad, nahihiya para reactionan mo tong video na to? No? Na ganitong stage nagsimula yung idol ninyo. At kung bakit binibidyo, no, ni Ramil yan para maipakita sa mga sponsors at sa mga viewers, no, na ganito yung nangyayari sa mga bata. Kasi ano nangyari nung tinago nila? Puro magaganda lang yung pinakita.
Hindi mo naisip, Brad, naging basihan yung inasal ng inyong idol sa ginagawa ngayon ni Dave sa mga batang yan. No? Natuto na si Ramil dahil sa pagiging ungrateful ng inyong iniidolo. Brad, kahihiyan ninyo to. Hindi mo to dapat binabalik kay Ramil. Ito yung resulta ng pagkonsinti ninyo diyan, no? Sa iniidolo nyo na ngayon. Bakit ayaw nyo nang i-vlog? Ba't ayaw nyo nang pag-usapan? Wala na? Wala nang dating? Wala nang epekto sa mga sa mga Tekram supporters? No? Bakit hindi na kayo nag-update? Bakit ngayon itong mga batang ito ngayon at saka si Ramil yung pinagpupukusan nyo? Kasi kapag si Ramil ang topic ninyo, no? Kumikita ka. May bagong issue, yun yung sakyan ninyo, wag ito. No? Kasi this is part of parenting ni Ramil. Yung kanyang alamin, pagsabihan kung ano yung mga ginagawa ng mga inaalagaan niya. Brad, yung utak palawakin, Brad, no? Tumatagal ka sa community ito, lalong lumalala yung mga sinasabi mo, no? Kaya nakakatamad kay reaksyonan kasi walang ka-challenge sa inyo, no? Kaya nga pinagsasama-sama ko na kayo para the more brain, baka makapag-isip kayo. No? Oh, ba't iba naman ito? Hindi mo naisip na ang balik nito sa inyo dahil sa pagiging konsentidor ninyo at pagiging makasarili, no, ng idolo ninyo. Ang ginagawa dito ni Ramil ay maaga pa inaalam niya na at pinapakita niya na ngayon kung sino sa mga to yung matigas ang ulo, no? Kung sino yung dapat disiplinahin. Disiplinahin, Brad, hindi maltratuhin, ha? Hina mo talaga umintindi. Sa kanilang lima, walang reaction wala siyang reaction doon sa mga sagot. Pag kay Angel na, parang pinagdidiinan. Ano gusto mong palabasin dito, Tekram? Ano gusto mong palabasin? Ang gustong palabasin ni Tekram dyan, wag maging katulad ng idolo ninyo. Dahil ang idolo ninyo, sobra ang hangin sa katawan. Na kinonsintin ninyo pare-pareho. Yun yung gustong palabasin ni Tekram. No? Sa ganyang edad pa lang, dapat maintindihan na ng Angel kung ano yung mga dapat niyang gawin para maging maayos siya at hindi matulad sa idol nyo, no, na naging makasarili. Yun, no? Kung wala man siya reaction dun sa apat, ibig sabihin tama yung ginagawa nila. Ay yung isa, kaya pinoint out kasi meron silang nakikita na mali. Ganun yun, Brad. No? Yun yung reason nun. Hindi para ipanawagan. Anong gusto mong palabasin sa pagsasalita mong ganyan? Na mamaltratuhin na ni Ramil live? Ganun ba yun? Maltrato na to? Ang babaw ng definition mo ng maltrato, Brad. Pare-pareho kayo. Yung Clark, Angel at Abby, may mga attitude yan. Si Angela at Angelo, magkapatid. Oh. Tama yun. Napakaganda ng mga sinabi niyo. Okay. Matulungan ng pamilya, ng magulang at mga kapatid. Okay. Gusto ng ating stasyon. Tama. Yung may mga pangarap kayo. May mga pangarap kayo para sa mga pamilya niyo. Okay. Higit sa lahat para din naman yan sa inyo. Sige. Okay, ganito. Kaya nga kayo nandito, pinatawag ko kayo kasi nga may problema. Nasabi sa... Ayun, may problema. Ito na. Sabi ko na may problema talaga. Unang ko pa lang, hindi ko pa naririnig may problema. Alam ko na may problema talaga. May gusto kong palabas .
Ang galing mo, mahuhula ka na rin pala ngayon. Mahusay mo, no? Na-predict mo kagad na may problema. Sa tingin mo, Brad, kakausapin kaya yan kung walang problema? Sa dami ng ginagawa ni Ramil, tapos meron nangangalaga dyan. Di ba? Ang naka-in-charge sa Promised Land is si Teklito. So sila ang nagmo-monitor. Siyempre kapag walang problema yan dahil sa may ibang ginagawa, nagmi-mission si Ramil, di ba? Hayaan niya ni Tekram, no? Hindi yan, kumbaga hindi yan magiging priority niya. Ang priority niya yung mission niya. Eh since may ganyan, no? Na kailangan ng atensyon ni Ramil, of course. Aalamin ni Ramil yan. Brad, matik naman yun. Hindi mo ba alam? Hindi mo kasi alam no, na ang Promised Land is a part where yung mga bata no, na inaalagaan, yung ibang inaalagaan nila Ramil ay doon nakatira at si Teklito ang nagmo-monitor at yung asawa. Diba? Inisyuhan nyo pa nga yung Promised Land na yun na baka si Teklito ang magmamayari na, di ba? O, yun yung purpose nun, Brad. So, given to, no? Na magkakaroon ng update na i-live para malaman ng mga taong nakasuporta sa mga batang to. At correction ito, no? Doon sa ginawa niyang pag-aalaga sa inyong idol. O ito, ngayon alam ng tao, no? Na there's something wrong doon sa mga batang inaalagaan. Kesa sa, di ba, nagalit nga kayo eh. Ayaw mo nga, ikaw ang isa sa mga pumuna, di ba? O, nung 5 taon, puro magaganda yung sinabi ninyo, pero bakit ngayon? Di ba? Yan yung panawagan mo. Oh, hindi mo ba naisip, uy, baka na, mukhang nakuha ni Ramil yung gusto kong sabihin, no? Wala. Ha? Kasi, kita mo, pinaalam niya na ngayon, part ng update niya ngayon, ipaalam na mayroong nakikitang problema ang sila Lito. Kaya, kailangan ng atensyon ni Ramil. Ganon yun, Brad. Hindi yung kailangan mong maging manghuhula. Brad, pambabaw mo na. Simple. May problema, kaya kailangan ng atensyon ni Ramil. Diba, dito pa lang sa first part ng mga video, wala ko siya sinasabi may problema. Nasabi ko na may problema. Kaya ito lang niya sinabi. Oh, tama yung ano natin. Ang galing. Nanay dyan. Ang galing ni, ni BJ, nahulaan niya. Kamag-anak ata ito ni Nostradamus. Galing, naporsi mo agad, no? Hindi namin naisip yun, Brad. Ikaw lang nakaisip, no? Grabe, sa dami ng mga sablay mo, naisip mo pa yun. Dumagdag patuloy ngayon to. Nyo, may problema isa-isa sa inyo. Nako! Yari na naman ito. Yari na naman tayo dito. Kawawang Angel ito. Kawawa. Yan, kawawa si Angel. Mamamaltrato na naman. Another victim of maltreatment of Tekram. Yan ang iniisip ni BJ. Maltrato na to. Kawawa talaga tong Angel na to. So, pag-uusapan natin yun. Okay. Sa tingin mo sa'yo, ano yung problema sa'yo, Angelo? Kung tatanungin kita, ano yung sa tingin mo problema sa'yo? Oh, isip-isip yung bata. Ano ang problema sa akin? Wala naman sa akin problema. Oh, agad sinagot ng bata. Oh, di na nakakasagot. Iniisip ko, ano yung problema ko? Wala, hindi na nakakasagot yung bata. Parang tanga lang to. Ito yung parting kinaiinisan kasi yung BJ, pati yung mga ganyan, kailangan i-play mo pa. Hindi mo pwedeng puntahan kung ano yung talagang dapat pag-usapan. Pangpahaba ng oras yung ginagawa mo, Brad, eh. No? Talagang for the content ka. Alam mo yun? Pinapatagal mo yung ginagawa mo, eh. Para mas maraming manood. Wala mo isip. Oh, wala nang maisip yung bata. Innocent ka yung bata na yan.
Ganyan din yung ba natin nyo. Inosente rin di ba si idol nyo? Oh, bakit ayaw nyo ngayon i-vlog? Matahimik kayo. O sige, given, may bagong issue, no? So, I give you the benefit of the doubt, no? Pero, nakakatawa ka lang, no? Ang dami mong mga pinagsasabi na, ewan ko, saan mo napulot, paano mo inintindi, paano mo binigyan ng sarili mong analyzation. Di ba? Dito, Brad, automatic ito. May problema, no? Na kailangang iresolba. Pag-usapan. Ipaalala sa kanila kung ano yung kahalagahan ng edukasyon, pag-aaral, at pagsunod doon sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Ganun yun, Brad. Okay? So, medyo lawakan mo yung pangunawa mo kasi nagmumukha ka talagang katawa-tawa, no? No wonder bakit ka binitawan ng Kalingap. No? No wonder. Kaya kung ako sa iyo, Brad, no? Tigilan mo na yung mga ganito mong reaction kasi lalo kang nasisira. No? Lalo yung dinadagdagan yung sablay ng idol ninyo. The more na kino-content mo si Ramil, the more na lumalabas yung mga sablay ng idol ninyo. Ito, pati ba naman ito, ni-reactionan mo? Paano ba nagsimula si Dave sa Manalastas? Halos hindi nalalayo sa mga edad ng mga batang yan. Ano yung ginawa ni Ramil during that time? Diba? Inalagaan, minahal, binaby. No? Ano ang naging resulta? Ayan. Lumaya sa kanya, sumama sa inyo dahil pinangakuan nyo. Bakit nyo pinangakuan? Kasi maraming sponsor. Malaki ang pakinabang. Nakakainggit si Ramil. Kaya, kailangan kunin si Dave. Paano nyo kinuha? Anong sabi nga ni Daisy? Kasi, ang pangako ninyo, susuportahan nyo siya kapag siya ay umalis sa Manalastas. Diba? So, yan yung piniprevent ngayon ni Ramil. And I hope, every time na merong problema sa mga batang yan, no, ipaalam sana ni Ramil sa viewers, sa sponsors, magkaroon ng update. No? Hindi para magka-content, Brad. Para alam namin, no, yung totoong nangyayari. Na mali yung nangyari before based sa inasal ng inyong idol. No? I'm not saying na yung mga batang yan is katulad ni Dave, no? Yung possibility na maatulad kay Dave ay nanduroon yan. So, mali yung unang naging approach ni Ramil dahil masyado niyang binaby, no? Nakita yan sa mga video, tapos ganun yung naging resulta. Oh. So, nagkakaroon ng correction si Ramil. Yun yung, Brad, mahalaga, natuto ka doon sa nangyari sa iyong pagkakamali. Kayo, hindi kayo naaalarma? Hindi kayo natatakot sa inaasal ng inyong idol? Nung sinabihan ninyo, nasusuporta kayo, lumayas? Delikado yung, Brad. No? Baka bandang huli, pati ikaw, ilaglag ng inyong idol. Baka magkatotoo yung mga sinasabi ko na sabihin ng inyong idol eh. Meron kang 25% doon sa 2.7. Delikado yan, Brad. Sabi ko sa'yo, mag-ingat kayo. Dahil kung nagawa nga ni idol nyo yan, no? Na after all ng pag-aalaga sa kanya for 5 years, nagawa niyang ganyanin si Ramil. What more pa kayo? No? What more pa kayo? Wala pang half of the month to. Ano na nangyayari? Ay, half of the year. Kailan ninyo nakuha si Dave? Mayo? Ayan na yung nangyayari. Bakit parang nananamlay na
ang career ng inyong idol. Ang dami naghihintay nung niyayabang ninyong kaso. Ano na? Ilang buwan na lang, 2026 na. So, alam niyo, Brad, aminin niyo mat sa hindi. Nakikita na namin kung saan hahantong yung ginawa ninyo sa idol niyo. Ano ang mangyayari dyan? Na bandang huli, no? Kakaproblema talaga kayo. And even you're not accepting it, ngayon pa lang, bakit hindi kayo nag-update? Mahalaga yan sa mga sponsor ninyo, yung malaman, yung ano na yung nangyari kay Dave, no? Kailangan may alam sila dyan. Bakit? Siyempre, ano ba ang purpose ninyo? Bakit nyo kinuha yan? Di ba? Masubaybayan nyo talaga. At malaman ninyo kung tama ba yung ginagawa ninyo. Yun yung reason nun. Pero bakit ayaw nyo mag-update? Bakit matipid kayo masyado? Kasi nababash. Bakit sa tingin nyo yung iba niyang picture hanggang ngayon nga, yung lumang-lumang sayaw ni Gador ninyo, ginagamit pa rin ni Papa Bear. At may iba pang gumagamit. At yung mga lumang picture at video niya pa rin ang ginagamit. So, what's the point of saying na pinaglalaruan lang yung picture at video ng idol ninyo? Napakababaw ng reason nyo. Alam nyo mismo, tumatanggi ang idol ninyo na mag-expose pa siya kasi the more na lumalabas siya, the more siyang nababash. At mas dumadami ngayon ang nakakapansin sa kanya. Alalahanin mo, 2.6 ang followers ni Tekram. Although hindi lahat siya Tekram supporters, ibig sabihin, kilala siya. At dahil nakikilala siya, nalaman na yung ginawa niya. No? Yun yung Brad. Yun yung reason. Kaya si Ramil ngayon ay mahigpit. No? Kapag alam niya na meron something doon sa mga inaalagaan niya. Inaalagaan pala nila. Ang lakas pa ng loob mo, Brad, na reactionan to. Hindi ka nag-isip na pwedeng bumalik sa inyo to? Sa'yo to? Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa mga utak ninyo, lalo ka na para idamay or reactionan mo to. Napaka kino-question mo si Ramil, no? Sa motibo niya. Ikaw, ano yung motibo mo rito? Bakit mo nire-reaction? Kasi reactor ka. Okay? Given? Or dahil sa kailangan mo ng views at pag si Ramil ang kausap mo, ay ang content mo, may nanonood sa'yo. Ayan, Brad, balikan mo yung mga nangyari dito sa mga vloggers. No? Wala kang mahihita kay Ramil. Wala kang mahihita kay Ramil. Kawawa ka lang. No? Magmumukha ka lang tanga talaga every time na re-reaction ng mga content ni Ramil, lalo na ito. No? Ito, lalo na, ito pa yung pinili mo. Ang hina mo talaga umintindi. No? Ito pa talaga yung pinili mo. No? O, ayan, pinamumukha sa inyo. No? Ni Ramil. Na dahil sa ginawa ng inyong idol, natuto siya. Nakita niya yung kailangang i-improve niya, no, para mas maging effective siya as a guardian ng mga batang to. No? Yun yung pag-isipan mo, bro. Nakakaawa ka. No? Sobra yung ewan ko, hindi ko alam kung kumain ka ng mani. Kain ka mani, Brad. Kasi ano yun, para sa utak yun. Para mas lumawak yung comprehension mo, mas maging malalim ka, no, mag-analyze ng mga istorya. Hindi yung kada salita, no, bibigyan mo ng kahulugan. Ayan, mismong audience mo nagsabi, no, na may something or medyo may katigasan ng ulo yung mga bata. So, at that age, dapat sinisimulan na
yung pagdisiplina talaga. No? Walang problema na binibaby yan, but not always. Hindi dapat laging ganun. Dahil lumalabas, malambot siya. So, anong nangyari? Ayan. Patunay, living proof ang inyong idol. No? So, for me, it's a good thing na nagiging ganito si Ramil. Which means, hindi siya sumusuko sa mga inaalagaan niya. Bagkos, ini-improve niya yung the way niya i-handle yung mga batang yan. Ganun, Brad. Ganun yung tamang pamamaraan. Hindi ko alam. Siguro, hindi ko alam kung effective kang parent din dyan sa anak mo, no? Mukhang nagkamali ata yung anak mo na ikaw yung maging tatay. Sorry, Brad, ha? Kasi isipin mo, maisip mo yung ganito. Maisip mo na kawawa naman si Angel, mapag-iinip. No? So, pili, no? Pili ka, Brad, ng iyong mga reactionan dahil pwedeng bumalik sa'yo. At ito, bumabalik sa'yo to, sa inyo ng idol mo. No? Idol nyo pala, sorry. So, yun lang po yung gusto kong i-share sa video ko na to. And meron pa pala ako, no? Natatawa ako. So, eto, preview nung sunod na content na gagawin ko about sa tao to. Pumasok ako sa live niya and siyempre, makapagkwentuhan ako sa mga audience niya. So, okay, to give you an idea, ang sabi niya, yung nangyari, no, sa mga vloggers sa community ng Tekram, diversionary tactic lang daw yun. So, bakit yan po yung isi-share ko sa inyo sa susunod ko na content about him na pagkatuwaan ko lang puntahan yung kanyang live kagabi. So, yun po, kasunod nito. So, hanggang dito na lamang po at matuto pa tayong mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.